Saturday edition. Kasama nyo pa rin po inyong lingkod sa XL Radyo Man 4, Angel Garcia. Sa punto ito mga kasama, makakausap na po natin ang OCD Administrator, si Undersecretary Ariel Pomoceno. Maganda umaga po, Yusek. Welcome po sa Straight to the Point. Good morning po, Ma'am Angel at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Opo, Yusek, kamakailan inilusad natin itong National Disaster Response Plan 2024, Yusek. Paano po ito makakatulong sa pagtugon po natin sa mga sakuna? Opo. Ang tawag natin dyan yung NDRP 2024. Actually, ikalimang version na po ito ng ating NDRP. Ito ay pinaka-ginagamit namin lahat sa buong pamahalaan upang ito'y maging gabay at para iisa yung aming pagkakaunawa doon sa mga tinatawag na mga hazards o mga peligro natin at ito rin yung magiging gabay na susundin namin sa bawat hakbang na gagawin namin bilang paghanda at pagtugon doon sa kalamidad na madalas naman pong mangyari sa atin. Nabanggit mo, Yusek, ikalimang version na pala itong NDRP natin. Ano po ang kaibahan nito sa mga previous NDRP natin, Yusek? Dito, mas binigyan ng halaga at ng paggamit yung mga makabagong mga data o mga informasyon na lalo nang manggagaling sa ating mga science-based agencies kagaya ng DOST, ng DENR. Sa DOST, of course, ang particular dyan yung PBOLS, Pag-asa. Yung mga data kasi nila, lagi naman nilang pinapaganda pa yan. Ang technology kasi laging pabago ng pabago yan. So binigyan ng emphasis sa bagong NDRP yung paggamit naming lahat ng science-based data. Pag kami ay mag-aanalisa, magbababala, magdidesisyon kung ano ang dapat nating gawing paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Marami na po mga bagong data sila na makikita rin po ng ating mga mamamayan. Halimbawa na lang, yung tinatawag na Plan Smart ng DOST, sina Secretary Solidum, ginagamit yan ng mga LGUs kung paano sila makakabangon kapag tinamaan po sila ng mga kalamidad. At upang yung mga gagawin, dahil napakarami po nating LGUs, standard yung mga hakbang na gagawin nila upang madali rin naming masukat NDRRMC sa Office of Civil Defense. Masusukat namin with the objectivity kung ganong kalayo na o ganong kaganda na po yung mga ginagawa po ng ating LGUs at ng ibang mga grupo na may kinalaman po sa ating paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. So ibig sabihin, Yusek, kapag po tumama isang sakuna katulad ng mga pagbaha dahil nga after netong tag-init, magiging tag-ulan na naman tayo, 'di ba, Yusek? Magiging mas maagap ba yung yung pagiging pagtugon ng ating mga LGU sa mga ganitong uri po ng sakuna, Yusek? Naniniwala kami na sa patuloy nating yung sabay-sabay na gumagalaw, yung tinatawag nating whole of government approach. Ngayon nga po, whole of nation approach dahil sinasama na natin yung mga nasa private sector, maraming institutional, very active sila. So, mas maganda na talaga yung pagtugon. Hindi lang yung pagtugon, pati yung paghahanda, yung tinatawag na anticipatory actions. Mas na rin ngayon, mas organisa, mas gagamit ngayon ng mga science-based tools upang mas maging epektibo yung ating response o pagtugon muli doon sa mga kalamidad. Kagaya ng sabi niyo, pagkatapos ng tag-init, tag-ulan naman po, mabuti na lang, parang wala pang pinag-uusapan ngayon na El Nino, kagaya po last year. Yes. El Nino po muna tayo bago po nagkaroon ng sunod-sunod ng mga bagyo nung tag-ulan naman. Yusek, meron po ba tayong partikular na plano para po sa mga tinagurian ng mga high-risk areas tulad po ng mga coastal communities at earthquake-prone zones? Actually, dito po sa NDRP, ginawa na po ng partikular na paghahanda base naman sa rin po yung partikular na maaaring banta doon sa area. Halimbawa, tama po kayo, may mga tsunami-based at tsunami-prone area sa western part ng ating Luzon. Iba naman ang paghahanda nila dyan. Kung ikukumpara doon sa mga bulubunduking lugar, kagaya ng mga nasa Cordilleras, na landslide-prone area naman. So ganun po, depende sa lugar, pag ginamit po yung ating NDRP, nakalagay po doon yung bawat hakbang na dapat pong gawin nila.
At ganun din po kung pwede ko pong ihabol. Mhm. Ang isa pa pong pagkakaiba ng ating panglimang version ngayon ng NDRP, binigyan na rin dito po ng mas malawak na diskusyon o pagbigay ng atensyon yung posibilidad kasama na rin po yung human-induced calamities. Kasi trabaho din po namin yan, kagaya ng mga epekto halimbawa kung magkakaroon ng terrorist attack. Yung mga ganun po, mga mass dislocation, yung mga mass movement kapag nagkaroon po ng mga terrorist attack na malawakan, ganun po. Isinama na rin po yan ngayon sa NDRP. Oo, so hindi lang mga sakuna, hindi lang lindol, Hindi po. pagbaha, pati yung mga Kasama na po terorismo yun. kasama na rin. Oho, Oo. oho. Ito po bang NDRP natin, Yusek, naipamahagi na sa ating iba't ibang LGUs kasi sila yung may alam kung paano tugunan yung kanilang nasasakupan? Ganito po, hindi pa ho dahil kaka-approve lang po nitong April 2 doon sa ating full council meeting. Ibig sabihin po ng full council meeting, yung ating NDRRMC, nagpupulong yan every 3 months, kasama yung 41 agencies po kami lahat. Ang OCD, ang secretariat ng ating NDRRMC. So formal na na-approvean po ito doon sa full council meeting natin. So magkakaroon na po ng pagbabahagi nitong kopya nito sa ating mga LGUs. Sisiguraduhin namin pong lahat lang may kinalaman sa paghanda, pagtugon sa mga kalamidad. Magkaroon po sila ng kopya. Plus, may digital form naman din po na ma-access naman po nating lahat. Ayun. Ano po yung mga bagong teknolohiya, Yusek, o mga mekanismo na po pwede pong gamitin upang mapabuti yung ating disaster response? Yung may mga po kami, web applications na again mga DOST pong gumawa niyan. Yan ay yung hindi na po kanya-kanya yung pagpapagawa ho ng forma ng report, yung bawat hakbang sa report, yung mga ganun po importante ho yun dahil again, para mas kaya ho namin sukatin kung gaano kaganda yung paghahanda po ng ating mga kasamahan sa pamahalaan. At after din po ng kalamidad, yung step by step din po nun, magagamitan na ho natin na tinatawag po analytics, magkakaroon na ho tayo ng pundasyon. In the future, baka magamitan na rin po natin ng tinatawag na artificial intelligence or AI dahil ginagamit na rin po yan ng ibang bansa. Upang yung tinatawag na predictability o projections kung magkakaroon tayo ng kalamidad. Bago pa lang dumating, magkakaroon na ho ng mas predictable o mas kapani-paniwala po na paghahanda, ng mga steps sa paghahanda. Lahat po na ma-ensa, lalo-lalo na po yung tinatawag po na nasa response cluster ng ating NDRRMC. Halimbawa, makikita natin, based din po sa ibang mga applications na binibigay ng DOST at ng DNR, kung saan po yung magiging, halimbawa, landslide prone pag may darating na area na bagyo. Dati alam naman natin sa mapa kung saan ang mga landslide prone area. Subalit ngayon, based on scientific data, malalaman na natin saan yung particular na lugar specific na delikado at ilang araw bago po, kung tuloy-tuloy po ang ulan, ilang araw ang kaya nila bago po talaga ito maaaring tuluyang magkaroon ng landslide. Maganda na po yung mga impormasyong ibibigay at binibigay po sa atin. Tama. With that, Yusek, kasi mas madaming buhay ang maililigtas, di ba? Yun po. Yun naman po talaga ang pinaka-objective natin, ang mission natin. Lahat naman ng ginagawa po natin sa pamahalaan. Kasama na po yung mga nasa private sector. Kasama na lalo ng media sa pag-a-announce po namin bago pa dumating mga kalamidad. Paano natin may iwasan magkaroon ng mamamatay? At sana rin, paano may iwasan na mabawasan po yung mga masisirang mga properties o kagamitan, kabuhayan ng ating mga kababayan. Yun naman po talagang ating pakay. Correct. Maiwasan po lahat ito. Kasi kami mga nagko-cover po ng NDRRMC kapag aftermath ng bagyo, ang nire-report natin usually yung casualties, pinsala, na day by day halos nadadagdagan, di ba, Yusek? Oo. Kasi utos din yan ni Pangulong Bongbong. Siyempre, ang target po namin lagi, utos niya yan. At yun ang tama naman. Mahirap gawin po yun, pero yan dapat natin laging piliting mangyari na walang mamamatay, yung zero casualty. Yun ang ating talagang misyon. Pinipilit po natin laging magawa yan sa pamamagitan ng mahaba-habang panahon ng paghahanda ng ating mga kababayan
at ng mga kasama sa pamahalaan upang pag halimbawa kinakailangan ng preemptive or forced evacuation, ginagawa na ho natin yan. At importante, yung hindi naman maiiwasan na kailangan alalayan ating mga kababayan pagpunta nila sa mga evacuation centers, nabibilang ho natin in anticipation kung ilan yung kakailangan nating tubig, pagkain, mga non-food items, at ilang mga tauhan namin yung mga kailangan i-deploy, yung mga assets kagaya ng mga trucks, kung kinakailangan eroplano, barko, mga ganun po. Ganyan na po yung sistema po natin. Opo. Yusek, meron po ba mga training o drills para po sa mga LGUs as well as sa ating mga mamamayan para po maunawaan nila ng lubos itong NDRP 2024? Doon po sa level ho ng ating pamahalaan, both sa national government at sa local government agencies, units, dire-diretso po yan. Hindi lang ho nakikita ng ating mga kababayan. Halos araw-araw po ang aming binibigay na pagsasanay, lalo-lalo na sa ating mga local government units, yung kanilang mga miyembro. At every year yan ay sinusukat. Meron po kaming gawad kalasag na yan ay pagsusukat kung talagang gaano kalapit sa pinakatama yung ating mga LGUs dahil sila po ang ating frontliners. Kaya ini-empower natin sila, kinakapacitate natin sila. Ngayon, ang bago nating gustong gawin na idadagdag natin sa ating mga ginagawa, kung paano pa mas mapapalawak yung partisipasyon naman ng private sector. So ready na ho kami dyan. Kakaalunsad lang po namin nung tinatawag na Civil Defense Training Institute last year. So formal na po namin nabuo yung training institute upang magkaroon din ng pagkakataon at yan ay responsibilidad din namin na yung mga nasa private sector, sisimulan natin sa mga yung mga tinatawag na nasa dati NSRC, NSTP, yun pong hindi sa ROTC, hindi naman po kasi lahat nag-ROTC, yung nagmamarcha-marcha, di po ba? Mahalaga po yun, subalit hindi lahat po doon nagpupunta. Meron naman po doon sa parang civic work. NSTP. Yun sasaluhin namin yun, uunahin namin, paano magkaroon ng mekanismong magkaroon sila ng training sa CDTI. And then yung mga institutions, may mga organisadong institutions naman po na every now and then humihingi sa amin po ng training. Yan, palalawakin namin yan. At meron din ho kaming pakikipag-ugnayan sa ibang training institutes ng ibang bansa. At upang sigurado ho kami na yung aming tinatawag na points of information, parang curriculum po yan, ay at par o kalibel po ng mga ginagawa at tinuturo sa ibang bansa po. So, palalawakin na ho natin yung partisipasyon ng private sector. Pero, organisado. Unahin lang po namin yung mga organized na para efficient po yung ating paggamit ng resources natin at sustainable. And then, yung mga hindi naman miyembro po, gagawa po kami ng digital version. I-access po nila yun. Kasi karamihan naman po rito parang may pagka-practical yung mga dapat pong matutunan ng ating mga kababayan. Okay. Yusek, samantalahin ko na rin itong pagkakataon na ito para kamustahin yung ating Philippine contingent na andyan sa Myanmar. Kamusta po ang kanilang misyon? Una-una, yung ating mga miyembro ng Philippine contingent na sa mabuti silang kalagayan mismo, importante yun. Handa sila dyan sa kanilang misyon. At everyday, binibigyan po sila ng kumbaga assignment o mission ng counterpart naman po natin sa bansang Myanmar, yung otoridad nila doon. Ang ibinigay sa atin, halimbawa na misyon, nakadalawang araw na sila kahapon, pangatlong araw ngayon na actual operation, ibinigay na sa ating rescuers yung Jade City Hotel, kasi yan is 10-story hotel. Bumagsak yan, hindi naman totally nag-collapse. Subalit yung first 2 floors niya, parang na-sandwich po yun, nabagsakan yung 8 palapag. At may mga pinipilit nating masagip kung meron pang buhay sa ilalim nito. Nakakuha po tayo ng isa pa lamang nung isang araw. Kaya lang wala ng buhay yung ating nasagip doon na citizen po yun, mamamayan po yun ng Myanmar. Yung nangyari kahapon, wala po kaming ulat dahil ngayong umaga po namin makukuha yan. Yung isa naman ho nating team, yan naman po yung team ng Department of Health. Nagtayo tayo dyan ng parang maliit na ospital na may pagka-outpatient. Ang actually, ginagawa nga po yung basihan ng United Nations dahil actually,
tayo lang po ang nakapagtayo ng ganun sa dami po ng mga bansa doon. Wow. At gusto nga aralin po yan ng United Nations. Of course, pumayag naman po tayo. Hiningi lang namin ho yung pagpapaalam sa bansang Myanmar upang matutunan din ng mga kasamahan natin sa ibang bansa kung anong setup. Kaya nga, nagpapasalamat kami sa Department of Health. Very innovative yung ginawa nila. Ang pwedeng gawin dyan, maraming bagay. Pwede dyan yung light surgery, yung mga first aid of course, yung pagtugon do sa mga sakit na nangyayari kapag tag-init at ganyan may kalamidad at malakas po ngayon ang dengue rin dyan. So may mga tinatawag pong first level treatment dyan sa area na ginagawa po ng Department of Health. Maganda po yung standard dyan. At nagbibigay rin po tayo, nagdala tayo ng maraming mga gamot na pwedeng ipamigay naman po doon or ibigay doon sa mga nangangailangan po ng mga naging biktima po nung lindol po. Yusek, may pangangailangan pa po ba na magdagdag o mag-deploy na ikatlong team ng ating Philippine contingent? Hinihintay po natin yung sasabihin po ng Myanmar. Yung first contingent natin, yung first team natin yun, sapat po yung kanilang mga bit-bit na mga equipment at mga kagamitan, pati na rin yung sarili nilang mga pagkain. Although noong una, nahirapan tayo dahil yung tubig dyan, talaga apektado rin. At hanggang sa ngayon, pero wala po sa kamay natin to, nahihirapan kami sa komunikasyon dahil down po yung telecoms nila. Napakahina po ng telecoms ngayon dun sa Myanmar. Hindi rin po tayo napayagan. Naunawaan naman natin yan. Hindi po napayagan dalhin yung ating satellite equipments. So umaasa lang po tayo sa kanilang mga cellphones. Pinabili na nga po namin sila ng local SIM card para po makapag-communicate sila sa amin. Yun lang po. Ngayon po mga ngailangan po ng iba pang bagay ang bansang Myanmar o ng extension. Of course, willing naman po tayong tumulong pa ng mas mahaba-haba. Subalit yung first team natin dyan, ibabalik po natin sila sa Pilipinas. Ganon din po yung ginawa natin sa bansang Turkey. Yes. Doon parang 13 or 14 days po sila nandun. Opo. Ganon po yung yung manageable po talaga. Parang iwasan naman po na yung mismong mga miyembro po ng ating contingent, sila naman po magkasakit. So ibabalik po natin sila. At kung kinakailangan, meron naman po tayong pwede pong i-deploy po sa area pag kinakailangan po muli. So after 2 weeks, Yusek, parang ganun ba yung magiging shifting? Yan po standard. Tama po. Yun po standard po. Okay, Yusek, baka meron pa po kayong mga pahabol, mga mensahe bago namin kayo tuluyang bitawan sa ere. Go ahead po. Mabuti po. Dahil sa nangyari po sa Myanmar, isa pong pagpapaalala ulit yan sa ating lahat. Yung ginagawa po ng ating pamahalaan sa paghahanda, lalo na ngayon sa malalaking lindol, pagtulong-tulungan po natin. Ang ibig sabihin, yung ating mga mamamayan, gawin nilang seryoso po talaga yung partisipasyon nila. Ang partisipasyon po nila, 2 level po yan. Yung binibigay namin duck cover and hold, seryosohin po nila yan. Yan ang magliligtas sa mga unang minuto po ng lindol. At pangalawa naman, mag-organisa po sila bilang mga pamilya. Saan ba sila magkikita? Halimbawa, nasa opisina, nasa eskwela ng kapatid, nasa opisina ang mga magulang. Anong dapat din nilang gawin upang magkita-kita, mabilang kung ligtas ba yung isang miyembro ng pamilya? Pag magbabakasyon, saan sila tatakbo ba? Pag may emergency, mag-organize po ang mga bawat pamilya. Importante po yan. Importante yun, Yusek, kasi hindi natin malaman kung kailan talaga tatama yan, di ba? Maganda na yung lagi tayong handa. Lindol po, iba po yan eh. Hindi po yan napipredict. Hindi po kagaya ng bagyo, nakakapaghanda po tayo. Okay, with that, Yusek, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Salamat din po sa pagkakataon pong magpaliwanag. Thank you po. Sa mga maiinit na